Meron pong isang matandang babae, nakatambay sa gilid sa bangketa. Nung makapagpahinga na siya, gusto niya nang umalis, nakakatayo lang siya pag may hawak na tungkod. Nung gumalaw siya, nasagi niya yung tungkod, natumba, gumulong palayo. Hindi nga siya nakakatayo kapag walang tungkod. Linga-linga siya. Meron siya nakitang binata. Text-text. Sabi niya, "Iho, patulong naman, pakuha nung tungkod." Hindi mo lang siya nilingon. Hindi mo lang siya pinansin. Ha? Kasi busy dun sa cellphone, pangiti-ngiti. Pag ang lalaki daw, pag nagse-cellphone, pangiti-ngiti, isa raw ang dahilan yan. May nilolokong babae yan. Ayaw, di ma. Pag ang babae naman ang pangiti-ngiti habang nagse-cellphone, kinikilig yan. Kasi may nambobola na naman sa kanya. Ayaw, di ma. So, tinawag niya uli, "Iho, patulong naman, pakuha nung tungkod." Hindi daw talaga siya pinapansin. Gusto niyang magalit, gusto niyang magdamdam, gusto niyang sigawan. Sa isip niya, ganito na ba talaga mga kabataan ngayon? Walang kwenta. Oh no! Walang pakiramdam. Hindi marunong tumulong sa isip-isip niya. Pero hindi na siya kumibo. Ang ginawa niya, gumapang siya para makuha yung tungkod. Pagkakuha ng tungkod, tumayo siya. Pagtayo niya, may bumagsak. Yun pala yung ceramic na nakadikit sa kesame, nung inuupuan niyang, sinasandalan niyang pader, bumagsak. At alam niyo kung saan bumagsak? Doon mismo sa kinauupuan niya. Kung tinulungan siya ng binata na makuha yung tungkod niya at ibinigay sa kanya, bumagsak yung mga ceramic, sigurado patay siya. Ginamit at ipinahintulot ng Diyos yung hindi pagtulong, yung hindi pagpansin sa kanya ng binata, para siya ang kusang umalis at makuha ang tungkod. Nung nilingon niya, ang sabi niya, "Diyos ko po." Minsan sa buhay natin, maaaring nasasaktan ka kasi hindi nangyari, hindi sumang-ayon sa gusto mo, hindi natupad yung gusto mo. Tatandaan natin, ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay para sa ikabubuti natin na mga nagmamahal sa Kanya. Yes. Amen? Perfect. Ano ang ikalawa? Ang Diyos ay naghihilom. Ang mga lingkod din ng Diyos, dapat naghihilom, hindi nananakit, hindi mapanakit, hindi mapangsugat. Ang iba kasi, mapanakit ng susugat ng damdamin. Pero pag tayo mga anak ng Diyos, wala na sa ating bibig yan. Sapagkat ang lahat ng lumalabas sa ating bibig, nakapagpapalakas ng kalooban ng ating kapwa. Kahit sa tingin natin hindi bagay yung kanyang suot, ano ang sabi mo? Bagay na bagay sa iyo ang suot mo. O, diba? Minsan ganun para makapagpangiti, makapagpasaya tayo. Alam nyo, nung kami umalis na doon sa harap ng konsol, doon sa 4 na kanyang dinis-approve, nakasimangot siya. Pero kami hindi. Bago kami umalis, sabi ko doon sa konsol, "Ma'am, when is the time, if possible, can we reapply our visa?" Tinanong ko siya, napilitan ako mag-English. Ang dami niyang isinagot, English. Hindi ko na maintindihan. Pagkatapos niya magsalita, ang sabi ko, "Thank you, God bless you." Ngumiti. O, diba? Doon sa 4 na sinundan namin, nakasimangot din siya. Kasi nakasimangot yung mga umalis sa harap niya. Kami hindi, nakangiti. Kasi ang sabi ng aking anak, "Pa, ma, just in case na kayo ay ma-disapprove, huwag kayong magpapakita ng hindi magandang mukha. Kasi ire-record nila yan. Pag nag-apply kayo uli, may marka yon. Kami, ang marka namin, napangiti namin siya. Kaya pag-apply uli namin, sigurado na daw. Approve yun. O, di ba? So, tatandaan natin palagi, ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay para sa ikabubuti natin na mga nagmamahal sa Kanya. Sabihin mo sa katabi mo, may plano ang Diyos